Si Alwin Oitingco, nagsimula sa showbiz bilang isang child star. Napasama siya noon sa hit show na Ang TV at mula nooy nagtuloy-tuloy na ang kanyang showbiz career hanggang ngayon. Alwin is considered one of the versatile actors of his generation. Dahil mapadrama o comedy ang role, kayang-kaya niya ito gampanan. Si Martin Escudero, nagsimula naman sa teeny-bopper show na Cupids ng Kapamilya Network. Ngunit mas nakilala si Martin nang mapasama siya sa Final Four ng Starstruck Batch 4 ng GMA7. Nagsunod-sunod ang teleserye niya sa Kapuso Network, pero ngayong taon, haharapin niya ang mas malaking hamon sa kanyang career bilang aktor dahil isang bagong Martin ang mapapanood natin sa bakuran ng TV5. Sina Alwin at Martin ang mga bagong leading men ni Alex Gonzaga sa inaabangang first primetime drama serye ng TV5, Ang Babaeng Hampas Lupa. At ang dalawang kapareha ni Alex nahaharap din sa iba't ibang intriga. May namumuo bang tensyon at kompetisyon sa pagitan nila? May kinalaman nga ba rito si Jenica Garcia, ang ex ni Martin at current girlfriend naman ni Alwin? Nagkakailangan nga ba ang dalawa sa set ng Babaeng Hampas Lupa? Okay. At yes, mga kapatid, syempre, ang leading men ng Ang Babaeng Hampas Lupa. Please welcome, dito lang live sa Paparazzi, Alwin Oitingco and Martin Escudero. Good afternoon, men. Magandang hapon po. Mga leading men ni Alex Gonzaga to sa bagong show, of course, Ang Babaeng Hampas Lupa. Ako naman, leading man ni Alex sa Juicy. Okay, I have a question. Ikaw na lang siguro, Alwin, first. No? From Kapamilya, you came here sa TV5, maging kapatid. Kamusta naman yung mainit na tanggap mo dito sa TV5 compared to yung sa ABS? Yun nga po, yung masasabi ko talaga, napakainit talaga. So, hindi lang po talaga ako nag-expect ng anything. Pero nagulat lang ako na parang nagsunod-sunod yung mga projects. Yeah. And ayun lang, sobrang I feel so blessed. Ikaw naman, Martin, galing naman GMA, now here dito sa TV5. Kamusta rin ang tanggap dito sa TV5? Tulad ng sinabi ni Alwin, syempre sobrang umaapaw yung init ng pagtanggap nila sa akin. Syempre, na-overwhelm ako kasi sunod-sunod. Yun nga, bago pa lang ako, binigyan ako kagad ng trabaho. Ayun. Okay. At ano ba yung siguro yung situation dun sa kabilang network na parang hindi ba kayo naging prioritized or importance? Na-feel mo ba yun na parang wala akong projects dito tapos pumunta na lang ako sa TV5? Ako, not necessarily. Okay. Kasi parang naisip ko lang na kapag hindi naman bagay yung character para sa akin, bakit kayo pipilit? Sige. So hindi ko sila pwedeng masisi. And ako actually, more than 2 years na akong freelance. Okay, sige. So, okay. Ito, medyo intriga na. Alam natin, Alwin, your current girlfriend now is si Jenica Garcia, no? Tapos si Martin, syempre, ex mo rin si Jenica Garcia. Wala bang tension sa set dahil syempre may common denominator kayo sa love life? Sige, sagot mo. Sagot mo na lang siguro, Martin. Meron ba? Parang wala. Ikaw, para sa akin, wala. Although ako, ina-expect ko na medyo magiging awkward talaga. Kasi natural lang yun eh, the past and the present, di ba? Pero ako, ginawa ko ng paraan na kahit hindi lang ako, pati si Martin, na maging komportable kami sa set. Hindi naman binabahan ni si Martin, ni Jenica. Hindi. Pero yung Martin na yan, ginawa niya sa akin. Loko ko. Natawa lang siya. Natawa lang siya doon sa fact na magkasama kami sa isang trabaho. Tapos love triangle pa kami with Alex. Right. Ano ang kayang gawin ng isa? Like, between the both of you, siguro. Like, halimbawa, like, may problem ba kayo? Will Jenica be removed from this problem? Halimbawa, may problem kayo sa set. Hindi naman mo sinasabi, oy, Martin, kasi kininin mo yung girlfriend ko or anything like that. Wala naman ka-problems like that? Wala naman ganun. Tsaka, siguro naman, respeto lang din dun sa babae. Yeah. And respeto lang din sa kapwa ko gentleman. Diba? Sige. Martin, let me ask you, Alvin, minsan sinasabi, may mga gender issues na intriga ka. Halimbawa, sinasabi nila, bading ka daw, things like that. Ano ba yung reaction mo sa mga... Sa mga issues na ganito? Well, siguro po, actually nag-start yung issue na to nung first Tanging Ina. And nagulat ako kasi hindi ko ina-expect na ganun yung magiging issue na parang
totoo daw akong bakla, kaya daw caring-caring ko yung character. Siguro, tinanggap ko na lang siya as a compliment. Sige. Kasi parang napaniwala ko sila na bakla ako, di ba? So, kung opinion nila yun, na feeling nila bakla ako, hindi, bahala po kayo kung anong iniisip nyo. Pero ako, alam ko, and a testament for your great acting ability, no? Naniwala talaga siya. Alvin, one more na. Okay na ba kayo ni Princess Ryan? Okay na. Sobra. Nakita kami ng PO5 last time. Actually, pinakita yung PO5 kanina. So, Sige. Martin, ikaw naman, after your relationship with Jenica, no, is there any other new girl that's interesting you? Wala sa ngayon, wala pa eh. May pag-asa ba na si Alex Gonzaga ang kasunod mong girlfriend? Nako, masasabi ko lang, lahat naman pwede magkagusto kay Alex. No? Kaya malay natin. Hindi natin masabi. Kumusta naman si Alex as an actress dito? Kasi nakikita natin yung sense of humor niya sa Juicy at yung mga abilities niya sa mga iba't ibang shows. Pero this time talaga, heavy drama. Okay ba siya as a dramatic actress? Nagulat din ako kasi hindi ko ina-expect na may tatawid niya from being Claring sa BFG. Tapos ngayon, Grace na siya. Yeah. Na sobrang heavy. Pero ang nakakatuwa lang doon kasi hindi lang natatapos doon yung character. Parang ginagawa pa rin yung three-dimensional yung character niya. Yeah. So minsan may mga nakakatawa pa rin na mga eksena, ganun. Sige. Ano, Martin, Alvin, you wanna promote Babaeng Hampas Lupa, please? Bukas na po, pagkatapos ng Winning Willie, abangan nyo ang Babaeng Hampas Lupa. Huwag nyo kakalimutan yan. 1 hour special po yung pilot episode namin. Wala pong commercials. Para lang po siyang pelikula. Wow. Okay, thank you. Maraming salamat, of course, Martin and Alwin. At susunod dito ay Caught by Christy with the pinch hitter for Winning Willie this week, none other than Rico J. Puno. Caught by Christy. Let's watch this. Isyong tinututukan, pinag-uusapan at patuloy na sinusubaybayan. Sasagutin na ng walang atrasan, walang itatago. Ito ang Caught by Christy. Siyang tinaguriang the total entertainer noong dekada 70. Kapalaran, may bukas pa. Ang tao'y marupok, magkasuyo buong gabi at macho guwapito. Ilan lamang ito sa mga awiting pinasikat ni Rico J. Puno. Maginoo, simpatiko, at medyo bastos. Yan si Rico J. para sa karamihan. Pero hindi lang sa pagkanta ang kanyang talento. Naging host din si Rico ng iba't ibang TV shows tulad ng Lunch Date, Si Bugana, Discorama, Macho Guapito, at ang pinakahuli ay ang katatapos lamang na noontime show ng Kapamilya Network, ang Pilipinas Winawin. Pero di umano, naapektuhan ang pagkakaibigan nila ni Willie Revillame dahil parang tinalikuran daw ni Rico ang TV host nang tanggapin niya ang programang naging kapalit ng show ni Willie sa kabilang network. Kasi nung mag-guest ka dun sa kanyang programa, nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa mga kababayan natin. Hati, noon namang ikaw ay nasa ABS-CBN, namamayagpag kayo doon, ng grupo mo, di ba? Yung mga pitik kay Willie, biroon lang talaga, nag-uusap kayo. Actually, ako lang ang nakakapagsalitang gano'n. Pero hindi ko siya pinipitik, ha? Unang-una sa The Bus, nung in-interview ako ni Charlene, o Rico J. Ano, kumusta? Ngayon nasa Pilipinas, Winawin ka na. Ano ang masasabi mo? Ando si Boy Abunda. Sabi ko sa camera, Willie, dilaglag na sila doon. No? Malaking utang na loob ko sa'yo kasi gine-guess mo lagi ako to sa show mo. Wawawi. Wawawi. Ngayon, wala ka namang show ngayon. Baka gusto mo namang i-guess kita. Kaya nga kilo-question yung sinabing sa mga Facebook, ikaw nila-light-light ka din, Willie Revillame. Bakit gano'n? Binali mo ang prinsipyo mo. May presyo ba yan? And-explain ko nga, hindi ako binabayaran ni Willie. Tinawagan ako. Pero ang unang kumain ng prinsipyo sa aming dalawa, si Willie. Tingnan mo, nung araw, nung batang-bata pa siya, pinakita kong picture, konsihal ako noon. Pagka tinawagan ko siya, nandiyan siya. Kaya yung sinasabing, nilalait daw ko ni Willie, hindi naman niya ako imbitahin doon, kung lalaitin lang ako noon. Parang gusto lang niya ikwento ko itong nangyayari ngayon. Rico, paano yun pag nagkakaharap kayo ni Willie? Either backstage or on cam? Hindi ka ba nasasaktan pag nagbibiroan kayo ng personal? Hindi. Unang-una,
wala akong professional jealousy. Pareho din niya. Napapag-usapan namin ng showbiz at hindi showbiz. Okay nga, gaya ngayon, nagkasakit si Willie. Ikaw ang nasa willing-willing ngayon. Paano tumakbo, Corex, yung pag-uusap? Ewan ko lang, siguro sa akin lang sa may tiwala. Okay. Ganun yun eh. In fairness ito kay John, ano. Hindi na ako sasaw-saw, pero Rico, ang galing. Pwede ba? Next week, sabi niya, kayong dalawa ng John ang mag-MC. Oh, so kasali si Jan Kasama. sa original na plano. Masama. Okay. Kaya lang, nagulat ako sa kanya. Napalitaan ko, kaaway na raw niya si John. Nagtampo siya dahil meron siyang niluluto na programa. Oo nga daw. Dito Christy na sabihin siya. Nag-meeting na rin kami after ng Pilipinas Women. Actually, may niluluto na kami. Ang gusto kong kapartner, si Randy. Tinawagan ko si Randy. Randy, meron na yun. Sa channel 2 to. Kaya Noon time din? Noon time din, siguro, o gabi. Ang title actually noon is, Are You Happy Tonight? Kaya nagulat na ako, kasama si Randy na kasama na doon na sila. Wala naman ako sa eksena. Okay lang naman sa akin yun, wala namang problema. Hindi ka ba binilinan ni Willie na, huwag ka masyadong magiging close kay Shalani? Pare, sabi niya, huwag mo lang ano yun si Shalani, baka, alam mo, may tumatawag sa akin, may nagte-text kay, tinagbabawalan siya, is Willie treating you well? Kunwari, sabi ka na. Baka naman kunwari lang yun, ayaw mo lang ikaw mismo nagsasabi sa akin. Basta sa'yo yan. Pero napansin ko, napunta ako rin sa ospital. Andun din si Shalani. Oo naman. Sabi ko, ba't dalawa kama? Wala ba yung pinagtatapat sa'yo, kaibigan mo? Tungkol kay Shalani? Wala, basta nagbibiril lang na wag mong Huwag lalapitan. Alam Parang mo, taken na yan, gano'n. Alam mo, napakaswerte ni Willie Ron kasi na. Si Shalani ang malas doon. Nakapag-sorry ka na ba kay Janelle Jamer tungkol sa di umano Ano ba, mahal ay ari-arian mo na pinakialaman niya, ninakaw niya? Mahal ko yun si Janelle. Janelle. Pero alam mo na, matampuhin pala yun. Meron akong yung iPad. iPad. Eksaktong-eksakto yung cover. Nahanap ko, yata yung aking patingin niya. Out of the, pero nang lalaman ko lang na hindi pala talaga yon. Sorry ha, tumawa ko pa. Pero talaga inakala mo na Hindi yun ay pareho iyo. eh. Siyempre, kasi nandun lang kami. Ano sabi niya sa'yo? Tapos sabi ko sa, alam mo naman, Tito Rico, marunong din naman akong bumilit. Sabi ko, nagiging serious. Hindi ko sinasadya kasi isa ka na. Noong nalaman ko medyo parang nagtatampo siya. Binigyan mo raw siya ng bulaklak? Nung kumakanta kami, tigi-tigi sila lang, kinuha ko lahat yung bulaklak. Binigyan ko sa akin. Sorry ha. Meron daw kwento na kaya hindi napasama si Haji Alejandro doon sa show nyo sa ABS-CBN. Ito tapatan to Sige. May away kayo ni Haji. Wala kaming away ni Haji. Ganito story na naman. At ito, Haji can attest to this. Nung kami nagtutur, hindi ko alam na sinulatan pala niya si Norma J. Okay. Na Manager mo? Manager namin. At nagmamanage din ng nakasulat doon na he is going out of the group kasi itatayo yata niya yung Alejandro family. Ganun sabi. Hindi ko alam to mama. Tapos, if ever kanya na kunin siya ulit, medyo tataas niya yung kanyang fee, may +1 pa. Sabihin yung +1, kasama niya, first class din. So, itinago ni Tita Norma sa'yo yung letter. Dear, sabi niya, may letter si Haj. Na yun nga, na kailangan magtaas ang price niya sa susunod. So mula noon, hindi na kami hindi ko na ngayon Nasaktan ka? Well, medyo kasi dinaan niya doon. Ang dali mo naman kausapin. Tsaka pag tinataas mo yung presyo, parang ayaw mo na sumama. Pero yung kredibilidad ng isang Rico J. Puno na nasa gitna ng entablado, ikaw lang ang binibigyan ng karapatan ng sambayan ng Pilipino na magpakaberde at mangiliti at mambastos ng audience mo. Komento. Actually, hindi naman siya manabastos. Nagiging naughty ka lang. Ano naman ang pinakamahirap na aspeto ng pagiging Rico J. Puno? Pagka malakas ang apil mo, lapitin ka eh. Totoo yun. Marami kang gagastusin. Di ba?
Hindi ako makahindi. Yun. Isa sa, yun. At sometimes, maski na alam kong mahirap gawin, gagawin ko pa rin. Bandang huli ko na sasabihin na, hindi ko yata kaya. Never pa ako, Christy, sumabi na hindi. Gano'n mo kamahal si Willie Revillame? Si Willie, mahal ko siya dahil miski na meron siyang kakulangan sa anumang bagay, pinipilit niya na gano'n. Si Willie,